Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Akin pong isi-share sa inyo sa maiksing sandali ang pinamagatang, ang cellphone at ang buhay pananampalataya natin. Actually, pagdating sa salitang cellphone, siguro may part 2 po ito, hindi lang ngayon kasi maigsi lang eh. Marami pong lesson about sa ating cellphone. Unang-una, hindi lingid sa inyo na tayo ay bumibili ng cellphone. By the way, ang cellphone po ay hindi po masama yan ha. Inuulit ko, ang cellphone ay hindi masama, nagagamit pag emergency, nagagamit sa business, nakakatulong sa pagre-research sa pag-google o anuman. Pero kung hindi natin gagamitin ng tama ang cellphone, pwedeng makasama sa atin. Parang pera, ang pera ay mabuting alipin, pero masama na yan pag ginawa mong Panginoon. Ang cellphone po ay okay. Pero kapag ang cellphone, ikaw na ang kinontrol niya, yan malaki na problema natin. So bumibili tayo ng cellphone mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid. Bumibili tayo ng cellphone, mahal ang mga cellphone ngayon. Actually, sa atin bilang mga mananampalataya, nakalagay sa Bible, God bought us with a price. Binili rin tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Napakamahal ng pagkapili sa atin. Kinakailangan matigis ang dugo ng Panginoon. Ang cellphone, iniingatan natin, di ba? Madalas nga, katabi pa natin pagtulog eh. I hope na yun namang salita ng Diyos o ang Biblia ay ingatan din natin. Matutunan nating ingatan yung salita ng Diyos. Tapos sa cellphone, may access ka ba sa may load? Hanggat may load dyan o may internet ka, may access ka. Sa Panginoon, lagi ka may access kapag ka may pananampalataya ka. Kinakailangan magkaroon ka ng faith, may access ka 24 hours. Ang cellphone, madaming special features. Ang Panginoon din, sobrang daming special features, hindi mo lang binubuksan ng Biblia mo o hindi ka lang nakikinig. Ang daming special features ng Panginoon. Nandyan ang mga miracles niya, nandyan ang favor, nandyan yung iningatan ka niya, nandyan yung pinromote ka niya, nandyan yung hindi ka na hospital. Marami ring special features ang Panginoon. Nalolobat ang cellphone kung minamahal? Yes. Yan po ay katotohanan na tayo bilang mga mananampalataya o tao, nalolobat din tayo, nanghihina tayo, o nadi-discourage din po tayo. So yan po mga katotohanan. Ang cellphone, kinakailangang i-charge. Diba? Kinakailangang i-charge. Sa Panginoon ay hindi kinakailangan mag-charge. Sa Panginoon ay laging available, nag-aantay sa atin, laging full blast. So alam natin yan. Minsan naghahang ang cellphone, katotohanan niya na kung sa i-apply sa buhay natin, hindi tayo perfect. So minsan naghahang ang buhay natin kasi nagkakamali tayo. Sa cellphone, nagre-register ka ng mga names. Diba? Nagre-register tayo. Alam niyo, pag nananalig ka ng totohanan sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, nire-register din ang name mo sa langit na bayan. Ganda, no? At ang cellphone ay naluluma, nagpe-face out, nasisira, ganyan ang buhay natin. Tumatanda tayo, nanghihina, naluluma, nasisira, unti-unti tayong kumukulubot, unti-unti nababago lakas natin. Ang cellphone at ang buhay pananampalataya natin. Pagka faithful user ka, madaming free at bonus sa cellphone. Alam nyo sa Panginoon, kapag ka ikaw ay faithful din, ang dami rin free at bonus. At tiyak mas higit yung bonus na nasa Panginoon kesa dun sa inaalok ng cellphone. Ang cellphone ay may recorder, may video. Sa pagdating naman sa Panginoon, lahat ay alam niya, walang nalilingid sa Kanya. Siya ang pinakamatinding CCTV na nasa langit na walang malilingid sa lahat ng ating ginagawa. Lihim man o hayag.
So, yan yung katotohanan ng cellphone at buhay pananampalataya natin. So, I hope maintindihan ninyo. Eto, may mga babanggitin po ako, bibilisan ko. Ang mga network pwedeng mag-busy, si Lord hindi. Ang cellphone nalolobat, si Lord hindi. Need mo pang magbayad o mag-load para makatawag? Si Lord libre, Jeremiah 33:3. At minsan ang cellphone ay complicated, kay Lord simple lang, faith and repentance, sincere heart. Sa cellphone, nag-i-erase ka, nagdi-delete, nagki-clear. Alam nyo, ganun din sa Bible. Ang sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:17, at ang ating mga kasalanan at kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. So kung ang cellphone ay malaki na itutulong sa atin, kung ang cellphone ay kagamit-gamit sa atin, nais kong malaman nyo, mas higit yung Diyos na lumikha ng lahat, laging nag-aantay sa atin. Pahalagaan natin siya. Katulad ng pagpapahalaga natin sa cellphone. So magpapauto po tayo ng cellphone, ha? Muli, hanggang dito na lamang ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.